Santos Lozada. Grabe yung introduction. Lahat ng hindi ko po nakita ang buhay ko ng ganong paraan. Kaya looking back, parang nakaka-amaze naman na ganon pala yung the way na nakikita ng mga tao yung aking journey. Magandang hapon po sa inyong lahat. Again, ako po si Eloisa. Aiza po ang palayaw ko. Dito ako kilala dito sa Binukawan. So ito na po yung maliit na Aiza noon. Ito na po ngayon. Eloisa Serate, magandang hapon po sa lahat, sa mga panauhin natin, sa pamunuan ng barangay ng Binukawan. Sa mga nagsipagtapos, mga masisipag na mga estudyante ng Binukawan Elementary School, sa mga magulang na nagsakripisyo para sa puntong ito ng buhay ng kanilang mga anak, magandang hapon po. Siyempre yung mga guro natin na napakasipag at punong-puno ng pasensya at tiyaga. So ito na po yung hinihintay niyong pagkakataon para sa mga mag-aaral ninyo. Magandang hapon po. Isa po talagang karangalan na tumayo sa harapan nyo ngayon. Never in my life na pinangarap ko ito. Hindi ko naman po ito hinangad. Ang buhay ko po ay isang kwento ng pagsusumikap. Ito po ay isang patunay kung ano ang pagbabagong kayang gawin ng edukasyon, ng pag-aaral ng mabuti, at hindi lang yon ang pagtitiwala sa sarili. Dito po ako lumaki talaga sa Binukawan ever since. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako. Yung iba talaga pumupunta na sa ibang bansa. Pero dito pa rin ako bumabalik. Dito ako naglaro, nagkaroon ng mga kaibigan. Dito ako nagsimulang sumali sa mga kompetisyon. Dahil maliit lang yung school natin, halos lahat ng kompetisyon ako na yung isinali. So lahat naranasan ko dito sa Binukawan. Dito ako nagsimulang magkaroon ng kaibigan. Dati meron pa kaming dance troupe, ang tawag namin sa mga sarili namin ay Spice Girls kasi yun yung usong grupo noon nung bata pa ako. One of my fondest memories siguro nung elementary ako, naalala ko si Ma'am Abrantes, si Ma'am Muding, na nagpupunta pa ako sa bahay niya tuwing Sabado at Linggo para mag-review sa Math Olympiad. Araw-araw yun hanggang gabi. Magsasagot ng exam para mag-prepare sa Math Olympiad. So doon po talaga nagsimula yung love ko for mathematics. Kaya din, ang course na kinuha ko nung college ay engineering. So gusto ko po rin gawin yung kunin yung pagkakataon na to para magpasalamat sa lahat ng naging teachers ko dito sa Binukawan Elementary School. At proud po ako na produkto ako ng Binukawan Elementary School. Kahit maliit yung school natin, kaya natin mag-produce ng matagumpay na tao. So nagpapasalamat ako sa si Ma'am Ching, si Ma'am Morris, si Ma'am Glo, naging teacher ko pa yan, si Ma'am Mariette, si Ma'am Mary Ann, na wala na ngayon, si Ma'am Lucille, sa Ma'am Marquez, at si Ma'am Abrantes. Maraming salamat po. Kayo po ang humubog sa akin. Nagpatuloy po ako sa Bagak National High School. Naalala ko pag pumupunta kami ng kompetisyon, ang tawag sa amin, taga-Bugok High School daw kami. Kasi taga-Bundok daw kami. Pero proud ako kasi doon ko po nakilala yung mga teacher ko talaga nag-inspire sa akin. Wala na siya ngayon, pero yung principal namin ay si Sir Reynaldo Macalinaw. Siya po talaga yung naging inspiration ko kasi siya yung tipo ng teacher na kahit magbuka siyang tanga sa harap ng estudyante niya, parang para siyang cartoons na nagtatanga-tangahan siya habang nagtuturo sa harapan. Pero ginagawa niya yon para makuha niya yung atensyon ng mga estudyante. That's the way na maka-capture niya yung atensyon at makikinig yung mga estudyante. So talagang sinasakripisyo niya yung dangal niya in a way para lang makapagturo. Kaya din po ako, wala akong alam nun sa University of the Philippines, hindi pa siya ganun kakilala kasi maliit lang naman tayo na barangay, hindi natin alam kung anong nangyayari sa labas ng probinsya natin. Siya po ang nagturo sa akin na mag-exam ako sa University of the Philippines na hindi ko pa talaga alam kung gaano pala kalaki ang karangalan na mapapasok sa isang state university kasi scholar ka ng Pilipinas. Tapos, nagkataon na pumasa din ako dun sa scholarship ng DOST. So, kung tutuusin, parang ang daming achievement, di ba? So, ganun yung naging journey ko para ako nasa taas, papunta ng taas ng roller coaster. Puro achievements yan. Ako lang po ang nakapasa ng both na UP at DOST. So, in a way, proud ako sa sarili ko noon. So, pagdating ko ng college, pagdating ko sa UP, eto na. Siyempre, nandun ka sa taas ng roller coaster. Anong susunod? Ayan na.
Ito na yung pabulusok na nakakatakot, pero in a way, ito rin yung pinakamasayang adventure. Kasi dito talaga nagsimula yung laban ng buhay. Pagdating ko sa UP, akala ko matalino ako, akala ko magaling ako sa math. Pagdating doon, lahat kami matatalino, minsan ako pa yung nasa bottom. Hindi po naging madali ito, na hindi naging madali ang aking paglalakbay sa UP kasi talagang madali daw makapasok, ang mahirap yung makalabas, yung makagraduate. Nakakahiyaman pong sabihin, pagdating ko ng second year college, nawala yung scholarship ko. Dahil binagsak ko yung subject na akala ko paborito ko, which is math. Calculus. Sobrang hirap ng calculus, hindi ko kinaya. Nawala yung scholarship ko. At the age of 21, nabuntis po ako. Sa halip na graduation ko dapat noon, hindi po ako nakatapos. Nag-drop out po ako. Dumating yung panahon sa buhay ko na ang hirap tanggapin ang sitwasyon ko kasi dami kong achievements, tapos biglang umulusok pababa. Mahirap pong tanggapin. It takes courage and the will to move on para magpatuloy. Pero sa suporta po ng mga kapatid ko, ng pamilya ko, sinubukan ko ulit, pumasok ulit ako. Tinuloy ko yung pag-aaral ko sa bandang 2010. Pero katulad ng bawat isa, lahat po tayo nagkakamali. Nadapa po ako sa pangalawang pagkakataon, nakakahiyaman pong sabihin. Again, hindi ko po natapos yung pag-aaral ko. So bakit ko po sinasabi to? Ang ganda ng introduction ni ma'am, lahat ng mga highlights, spotlights. Bakit? Kasi yung mga celebrity na iniidolo natin, na nakikita lang natin, ay, ang ganda ng bahay, ganda ng sasakyan, ito yung mga magagandang nangyari sa buhay nila. Pero ang hindi po natin nakikita, yung mga paghihirap, yung pagkabigo, na pinagdaanan nila bago nila naabot. Kaya kahit nahiya ako sabihin, gusto ko pong i-share sa inyo. Kasi baka nakikita nyo lang, andito na ako, pero hindi nyo po nakita, gaya na ninyo, nagsimula din ako sa baba. Nagsimula din ako na walang-wala ako. Naranasan ko rin pong malugmok sa problema, sa kahihiyan at disappointments. Pero nandito tayo, habang may buhay ka, again, may pag-asa, ituloy mo lang yung buhay kahit mahirap. Nagsimula po akong i-rebuild yung buhay ko. Again, hindi lang ito istorya ng buhay ko. Istorya ito ng mga taong sumuporta sa akin. At isa po doon yung kapatid ko, mga kapatid ko, at yung asawa ko. Ang asawa ko po ang nagpursige sa akin na ituloy ko yung karera ko kahit na may mga anak na ako. So ang ginawa ko, nagtrabaho ako. Pasensya na po sa mga nanay, pero ako po kasi yung tipo ng tao na hindi ako nag-i-enjoy sa maglaba o magluto o maghugas. Mahal na mahal ko po yung mga anak ko, pero yung feeling ko na parang kulang ako pag nasa bahay lang ako. So naghanap talaga ako ng trabaho. Pero mahal na mahal ko po yung mga anak ko, kaya ayokong umalis ng ibang bansa o magtrabaho sa opisina. So sabi ko, gusto ko nandito lang ako sa bahay. Nagsimula po ako gamit ang internet, nagtrabaho ako online as an English teacher sa mga Japanese. Doon po ako nagsimula. Produkto po kasi ako ng call center, so madali sa akin makipag-communicate sa English at magturo. Kumita po ako after 1 month, kumita ako ng 10,000. Pero sa totoo lang po, yung 10,000 na yun, net ko na yun, wala na yung bawas. Mas malaki pa yung kinita ko online kumpara nung nandun ako sa Ayala at nagtatrabaho ako sa call center. Magbabayad pa ako ng renta, magtataksi pa ako, bibili pa ako ng magarang damit para pamasok sa opisina. Yung 10,000 ko na yun, siguro babawasan ko lang ng 1,000 para sa internet. So doon po nagsimula yung journey ko as a freelancer. Nagtatrabaho ako as a digital freelancer. Nagtatrabaho ako sa comfort ng aking bahay bilang gamit ang internet at laptop ko. Hanggang sa yung mga clients ko po, taga-Australia, pero nasa Pilipinas lang po ako noon. So doon na-build ko yung career ko, and through hard work and showing up every day and doing my work with integrity and quality. I think yung ma-highlight doon ay pinadala ako ng kliyente ko sa Australia. Noong panahon po na yun, ni ID wala ako. Wala sa hinagap ko na makakakuha ko ng passport.
Yun po ang very first time na nakapag-travel ako ng eroplano. Kahit domestic or papunta lang sa ibang lugar dito sa Pilipinas, hindi po ako nakakapag-travel. At hindi lang ako isang beses pinadala sa Australia, 2 beses akong pinadala sa Australia, all expense paid ng kliyente ko. So doon na po nagsimulang magbunga yung paghihirap ko. Ang last na trabaho ko po before ako nag-put up ng isang company is operations manager, which is yung pangarap ko sa sarili ko. Gusto ko maging operations manager ng isang kumpanya. Nitong 2021, dito ko po sinimulan itong company for virtual champions. Kasi ito po ay nagugat sa kagustuhan ko na gaya ko, yung mga nanay na nakapagtapos naman, pero wala silang mapasukan na trabaho dahil ayaw nilang iwan yung mga anak nila. Minsan, college graduate pa nga. Ngayon yung iba, hindi wala silang choice, kailangan nilang pumunta ng ibang bansa para kumita ng malaki kasi wala pong opportunity dito sa Philippines. Gusto ko pong i-share yung opportunity na natatamasa ko na hindi ko kinailangan na pumunta ng abroad para kumita ng malaki. Kung bibigyan ko po kayo ng comparison, sa US, sa Amerika, ang bayad nila sa babysitter ay $20 an hour. Imagine niyo na lang po kung magkano ang bayad sa project manager, sa executive assistant. Definitely, hindi po yun bababa sa $20. So, ibig sabihin, kahit bayaran ka ng $10 or 500 pesos per hour, nandito ka sa Pilipinas, hindi ka lugi. At sobrang nakatipid pa yung mga kliyente. Ganun po ang modelo ng outsourcing or BPO dito sa Philippines. Ako lang, ang ginawa ko, ako yung parang small scale. Kumbaga, compared dun sa mga BPO na superstore, ako po ay isang sari-sari store. So, nag-outsource ako sa mga workers dito sa Philippines. Isa pa sa napansin ko, karamihan ng malalaking outsourcing agency dito sa Philippines ay owned by foreigners. Wala pong gusto ko magkaroon ng Filipino-owned na agency na itinatag ng mga Pilipino at para sa Pilipino. Kasi karamihan po, pwede kang magtatag ng agency na hindi ka naman nag-register sa BIR kasi wala po tayong laws. Wala tayong mga laws sa internet or sa online freelancing. So people can get away with it. But I wanted to be an agency for Filipinos, and by Filipinos, ibig sabihin, kami po ay nagbabayad ng tax. Kahit gaano pa kahirap or gaano kalaki yun po ay part ng responsibility namin as a company. Gusto ko pong iwan ang mga lessons na natutunan ko sa aking journey. At ngayon na meron na akong sariling kumpanya, ito pong mensahe na ito ay para sa lahat, para sa mga estudyante, para sa mga magulang, at lahat ng naghahangad ng tagumpay sa kanilang buhay. Ang una, ang lesson number 1 ko is for the parents. Lahat po ng mga parents na nandito ngayon. Alam ko po, as a parent myself, hangad natin kung ano yung makabubuti para sa ating mga anak. We want what's best for our kids. Tama? Pero kailangan po nating tanggapin minsan, hindi natin alam kung ano yun. So kailangan nating tanggapin minsan na unknown yun sa atin. Bakit po? Madalas, ginagawa nating extension ng buhay natin yung mga anak natin. Anak, gusto ko kasi nung bata ako, maging nurse ako eh. So ini-impluwensyahan natin yung mga anak natin. Naku, mag-nurse ka na lang. Hindi po maganda. Ibig sabihin, fino-fulfill natin yung mga sarili nating pangarap at ginagamit natin yung mga anak natin. Ang mga anak natin ay may mga sariling pangarap, may sarili po silang buhay, may sarili po silang journey. So hayaan po natin sila na i-carve yung sarili nilang path. Hayaan po natin silang maging malaya na sundin yung mga pangarap na gusto nilang abutin. Isa pa, 60 years from now, itong mga batang to ay magre-retire. By that time, 2084, ako po ay 99 years old. Baka nga po hindi na ako buhay ng time na yon. So, ibig sabihin, piniprepare natin yung mga anak natin sa kinabukasan na hindi natin alam kung anong itsura. Paano natin nasabi na handa tayo at alam natin kung anong dapat ituro sa mga batang ito sa future na hindi natin alam.
So hindi natin alam, ngayon pa lang ang advancement sa technology at sa artificial intelligence. I could only imagine decades from now kung ano ang magiging itsura ng buhay ng mga anak natin. So maganda po na hayaan natin silang matuto at ikamit ang kanilang mga pangarap sa kanilang sariling pamamaraan. Pangalawa, ang intelligence at edukasyon po has many forms. Hindi lang po yan academics or math or grades sa math or science. Sa akin pong paglalakbay, karamihan ng mga biggest or most important lessons in my life natutunan ko outside school. And during those times nung college na akala ko ay bumubulusok ako, doon ko pala totoong natututunan ang lessons ng buhay. Una, leadership. Natuto po ako ng leadership hindi sa four corners of the school. Sumali po ako sa mga clubs, sa organization. So part po ako ng DOST Scholar Society. Doon ko po natutunan kung paano mag-manage ng mga tao. Paano makisalamuha sa mga tao. And the trickiest part there is that sa company, pag leader ka, obligado yung mga empleyado na sumunod sa iyo kasi binabayaran sila doon eh. Pero sa mga organization, yung mga organization sa college, hindi naman sila bayad eh. They have the option not to follow. So mas mahirap yon na mapasunod mo yung mga members mo, hindi naman sila binabayaran. So doon po talaga nahon ang aking leadership. Pangalawa, empathy, yung pang-unawa sa mga tao, kahit anumang level o estado ng buhay nila. Natutunan ko po yon nung naging nanay na ako. Grabe ang pang-unawa na nare-require ng nanay. Kailangan mong intindihin ang anak mo, ang asawa mo, lahat ng bagay ikaw ang mag-aasikaso. Minsan nakakalimutan na natin ang ating sarili. Pero empathy is one of the core values of our company. Ginagamit namin to para intindihin yung mga pangangailangan ng mga kliyente namin at para matulungan namin silang i-improve yung kanilang kumpanya. Another thing, ang intelligence po ay may iba't ibang forms. Hindi lang po ito sa academics. Maaring ang anak nyo ay bagsak sa math or English pero magaling siyang sumayaw, kumanta, mahusay siya sa sports, magaling siyang makipagkaibigan, makisalamuha sa tao, magaling siya sa manual work tulad ng pagkakarpintero. Diba, ito po ay uri din ng talino. And ang hinihikayat ko po sa inyo, i-celebrate nyo rin yung ganong klaseng talento at talino as much as you celebrate yung mga medalya na binibigay pag best in math or best in science. Ano pong ibig sabihin nun? Pag may laro ng volleyball yung anak nyo, suportahan nyo in the same way na nag-aakyat kayo umaakyat kayo sa stage para mabigyan ng medalya. Ganun din po siya ka-importante. Suportahan natin yung ibang mga activities ng mga anak natin, hindi lang dito sa eskwelahan. Sumunod naman po, and this all applies to everybody. Sa akin, sa trabaho ko po, napaka-importante ng technology. Kung walang internet, walang computer, hindi po ako makakapagtrabaho. Hindi po ito posible. Maraming trabaho ang nabuksan because of the rise of internet. Andito tayo sa age na to na I'm not sure if you're even aware na artificial intelligence is on the rise. Ako, ginagamit ko po personally ang AI. So kung narinig nyo ang ChatGPT, magre-reply ako sa client, yung AI na yung magda-draft ng email. Yung AI na yung gagawa ng proposal in seconds. Ganun po siya kagaling. Hindi ko na kailangan mag-research, mag-isip, mag-type. So again, you can only imagine kung anong advancements ang maidudulot nito in the future. Ang mahihiling ko po sa inyo, gamitin nyo po yung technology to your advantage. Instead of scrolling, mindless scrolling every day, nauubos ang maghapon at magdamag sa pag-scroll sa social media. Tayo po ay nasa information revolution. Ibig sabihin, wala na po kayong excuse na hindi nyo alam. I-YouTube mo yan, i-Google mo yan, malalaman mo. Wala na po kayong excuse na wala kayong pera pang enroll. Kasi ang daming pwedeng matutunan sa internet. Libre na po ang edukasyon. Nasa sa inyo na lang kung talagang gusto nyong matuto. So protect your time. Imbes na mag-scroll tayo ng mag-scroll sa internet, pinapanood natin yung buhay ng mga mabuhay at nangangarap tayo.
paunlarin nyo yung mga sarili nyo. Ang daming pwedeng matutunan sa internet. Sana po gamitin nyo ito para paunlarin ang inyong mga sarili. Ang tema po natin ngayon is matatag na kinabukasan. Ang lawak ng matatag na kinabukasan. It's a faraway goal. Parang ang hirap agad materialize in front of us. Paano natin yon gagawin? Para sa mga bata at sa inyong lahat, nagsisimula po ang matatag na kinabukasan sa ating mga sarili. Paghusayan po natin ang pagkakaroon ng matatag na isip at puso. Una, paano natin gagawin yon? Una, disiplina. Disiplina sa araw-araw. Gagawin natin yung mga trabaho natin. Kayo bilang mga estudyante, ang trabaho nyo ay mag-aral. Tayong mga nanay, ang trabaho natin ay mag-alaga ng ating pamilya. Ang mga tatay, magtrabaho. Gawin po natin yung trabaho natin every day na may disiplina. Kahit mahirap, kahit inaantok tayo, kahit tinatamad tayo, gagawin pa rin natin. Yun po ang disiplina. Pangalawa, determinasyon. Kahit na nadapa tayo, magpapatuloy tayo. May pag-asa. As long as you're moving, may opportunity ka to turn around that failure and to be successful. Pangatlo, ito po, may apply nyo kahit sa araw-araw. Do everything. Do your best in everything, kahit simpleng paghuhugas ng plato. Bakit po? Baka sabihin nyo na, hindi ko naman po hinahangad na maging dishwasher as a career. Bakit po ito? Kasi, kung paano mo ginagawa yung pinakamaliit na bagay, ganun din po ang magiging ugali mo pag malaking bagay na yan. Kung naghuhugas ka ng plato pero may natitira pang kanin, ibig sabihin, hindi quality yung ginagawa mo sa ganoong kaliit na bagay. Ang mangyayari po, pag nakasanayan nyo na ganito ang ginagawa ninyo, even dun sa mga malalaking bagay, yun na yung wiring na susundin ng utak ninyo. Nakasanayan yun na kasi. So always aim for quality, give it your best. Kaya ako, kahit na sabihin ang Binukawan Elementary, maliit lang na school, bakit ka naghanda ng ganito na para kang a-attend ng Met Gala? Hindi po, kung gaano mo ginagawa yung maliit na bagay, ganun mo din gagawin yung malaking bagay. So gawin mo po to the best of your ability, always aim for the highest quality in everything that you do, and do it with integrity and honesty. Lesson number 4, and I think this is the most important, and I use this every day, and I always aspire to be this way. Ang kindness. Ang kindness mo, madalas hindi tinuturo sa eskwelahan. Ito ay maipapractice mo outside, araw-araw sa buhay mo. And gusto ko pong sabihin sa inyo, the kindness is the highest form of intelligence. Madali pong maging mayaman, madali pong makamit ng power, madali pong maging sikat, pero napakahirap pong magpakabait. Lalo na pag nandun ka na sa taas. Lalo na pag nasa iyo na yung power. So it's the highest form of evolution of humankind. Na maging mabait ka kahit na nasa taas ka. Kahit sino man ang kaharap mo, kahit waiter man yan or janitor ng kumpanya, you will treat them in the same way and respect sa CEO ng company. Ganun po. Another thing I think that will help with, teachers and parents is pahalagahan nyo yung emotional intelligence ng inyong mga anak more than yung intellectual. Kung paano natin pinipraise yung mga anak natin na mataas ang grade nila, give also the same praise pag tinulungan nila yung kalaro nila or shinare nila yung laruan nila. That's emotional intelligence. So let's celebrate yung emotional intelligence. And often, yung kindest people are the smartest people. Tandaan niyo po yan. Hindi po ito sa academics, kundi yung pakikisalamuhan natin sa mga tao. And lastly, I want to give you, and this is a personal lesson in my life. Mga bata, para sa mga bata, sa lahat ng mga nandito ngayon, ang gusto ko po, if there's one thing that I want you to remember from this speech, is this. Mahalin nyo yung mga magulang ninyo.
Ang mga kaibigan nyo, lalo na sa high school, masaya yan, mas marami kayong magiging kaibigan. Pero ang mga kaibigan, darating ang panahon na mawawala yan lahat. Magkakanya-kanya kayo ng buhay. Pero ang magulang nyo, ang pamilya nyo, they will stay. Hindi naman napapalitan ang pamilya, di ba? They will stay with you throughout your life. Ako po kasi, medyo matigas ang ulo ko. Pero kung gusto nyo matuto ng life hack, para hindi na kayo madapa katulad ko, ng 10 taon ako nag-college, nadapa ako ng paulit-ulit. Only because matigas ang ulo ko. Hindi ako nakikinig sa magulang. Gusto ko matutunan ko in the hard way. So kung ang life hack po, makinig kayo sa mga magulang ninyo kasi napagdaanan na nila yan, alam na nila yung consequence. At least hindi mo na napagdaanan. Hindi ka na maghihirap. Pero again, kung matigas ang ulo mo, pwede mo namang gawin. You will learn the hard way. Yun nga lang, anong mangyayari? Masasayang yung oras. And iyon po yung biggest na regret ko sa buhay ko. Because by the time na naging successful na ako, wala na yung nanay ko. Yung pangako ko sa kanya, nanay, dadaling kita sa Europa. Yun daw yung sabi ko sa kanya nung kinder ako. Nung time na nandun na ako sa Europa, nagta-travel ako sa Venice, sabi ko, nay, nandito na ako. Kaya lang wala ka na. So, ang advice ko sa inyo, mahalin nyo yung mga magulang nyo, pag sumikapan nyo, yung pag-aaral nyo, para as soon as possible, you can give back to your parents. Kasi sila ang naghirap, nagsakripisyo para sa inyo. Para maibalik nyo, madala nyo man lang sa Boracay yung mga magulang nyo, di ba? Diba? Yung mga ganong simpleng bagay, o mapakain nyo sa labas yung nanay nyo, or mapaghanda nyo sila ng birthday nila. Sa puntong ito ng buhay ko, doon ko pa na-realize na maikli lang ang buhay. Cherish every moment that you have with your parents because hindi mo alam kung kailan sila kukunin sa'yo. Magsikap kayo habang maaga. Abutin nyo yung mga pangarap nyo habang maaga, habang nandito pa yung mga magulang ninyo. Para naman kasama nyo sila dun sa tagumpay. Kaya kahit wala na yung nanay ko, I still honor her sa lahat ng ginagawa ko. Hindi ko man naparanas sa kanya yung mga gusto ko sanang iparanas sa kanya, pero at least I still have my sisters and my brothers to celebrate my success with them. And I still have my community na pwede kong tulungan, pwede ko rin i-share yung success ko. Dapat niyong tandaan na kahit gaano pa ako maging kayaman, kahit sa atin, kahit ano pang yaman na makamit natin sa mundo, hindi po natin kayang bilihin ang kalusugan at oras. Hindi na po natin maibabalik yan. Once it's gone, it's gone. No amount of money can buy back time and health. So pahalagan po natin ang kalusugan at ang ating oras. 25 years from now, imagine nyo, ito yung ating mga nagtapos na may karangalan. Picture nyo yung mga buhay nyo 25 years from now, mga bata. Ang pangarap ko, isa sa inyo ay babalik sa stage na to at magsasalita katulad ng ginagawa ko ngayon. Gamitin nyo yung talino nyo, dagdagan nyo ng disiplina, gamitin nyo yung technology, whatever that looks like in the future, para abutin yung pangarap nyo. And always make sure na yung mga goals nyo sa buhay are deeply rooted from love for your family and from kindness. Excited ako para sa future nyo. Congratulations everybody. Maraming pong salamat. Maraming salamat.